Isa na naman pong mainit na usapin ang pag-uusapan natin ngayon, kung saan ay ang isang tanong na gumugulo sa isipan ng napakaraming members ng Pi Network community. Yan, at ang tanong na ito ay magkakaroon na rin kaya ng sariling ETF itong si Picoin tulad kay Bitcoin, Ethereum at posibleng XRP? Kaya yan, simula po noong ma-launch ang mainnet ng Pi Network, naging viral na ang pangalan niya sa buong mundo. Mula po sa Nigeria, India, Vietnam at syempre dito sa Pilipinas. Dahil dito ay hindi po nakapagtataka kung bakit lumalakas ang bulong-bulungan na baka si Picoin na ang susunod na pila para sa ETF. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang ETF sa crypto, bakit po ito mahalaga at kung posible nga bang magkaroon ng Picoin ETF. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ETF dito sa mundo ng crypto. Yan, ang ETF or Exchange Traded Fund ay isa po itong uri ng investment fund na maaring bilhin o ibenta sa stock market. Kapag inilipat ito sa crypto, ibig sabihin nito ay makakabili ka ng exposure sa isang cryptocurrency, halimbawa kay Bitcoin, na hindi mo na kailangang talagang bilhin o i-store sa isang crypto wallet. Ang kagandahan nito ay nagbibigay ito ng access sa mga institutional investors tulad ng mga bangko, hedge funds at malalaking kumpanya para makapasok sa crypto nang hindi gaanong risky sa kanilang paningin. Para po itong pagbubukas ng pinto sa mainstream market para kay crypto. Kaya nang ma-approve ang Bitcoin ETF at kamakailan lang ang Ethereum ETF, sumabog po ang presyo at interes ng publiko. Ngayon halos sigurado na ring susunod si XRP. At dahil dyan, tanong ng marami, pwede kayang sumunod itong si Picoin? Ngayon ay ano na po ang kasalukuyang kalagayan ni Picoin sa ngayon? Sa kasalukuyan si Picoin po ay nag-trade or naglalaro sa presyong 0.63 at tumaas po siya ng kaunti, may mga 1% sa loob ng isang araw. Pero ang pinakakapansin-pansin dito ay hindi lang ang presyo kundi ang sobrang active ng kanyang community. Sinasabing siya ang may pinaka-engaged na community sa buong crypto space. Pero sa kabila nito, wala pang opisyal na Picoin ETF na available sa market ngayon. Wala ring konkretong pahayag mula sa mga financial regulators tulad ng SEC o mula mismo sa Pi Network team tungkol sa kanilang plano na maglabas ng ETF. Ngayon is bakit po inaasahan ng mga tao ang Picoin ETF? Simple lamang po yan. Nagkaroon na ng ETF, kapag nagkaroon po ng ETF si Pi Network, malamang ay tataas kasi ang kanyang presyo. Bukod po dyan, magiging mas legit siya sa mata ng mga investors na hindi sanay sa crypto. Isipin mo, kapag ang isang coin ay may ETF, parang sinasabi mong trusted at saka regulated siya. Dagdag pa dito, ang pagkakaroon po ng ETF ay makakatulong para mas maraming investors ang pumasok. Lalo na yung mga traditional investors na dati ay iniiwasan ang crypto dahil po sa volatility at mga scam issues nito. Sa madaling salita, ang ETF ay parang tulay na nag-uugnay dito sa mundo ng crypto at ang traditional finance. Ngayon, ang sunod po nating tanong dito ay ano po ang mga hadlang para magkaroon ng Picoin ETF? Ayan, bagamat marami pong umaasa, may ilang malalaking balakid or hadlang na kailangan pong lampasan ni Picoin bago po siya ma-approve bilang isang ETF. Ayan, para magkaroon ng isang ETF. Una, ang regulatory approval mula sa SEC. Sa ngayon ay napakahigpit ng mga requirements nila. Bago nga ma-approve ang Bitcoin ETF, ilang beses muna itong na-deny. Ganon din si Ethereum. Kaya malabong si Picoin ay bigla na lang ma-approve. Pangalawa ay kailangan po ni Picoin ng sapat na trading volume at saka market maturity. Ibig sabihin ay dapat marami na ang nagtitrade sa kanya at matagal na po siyang gumagalaw sa market na may transparency. Sa ngayon, maraming crypto exchanges ang hindi pa rin naglilista kay Picoin dahil may mga usapin pa tungkol sa actual tradability ng mainnet token.
At ang pangatlo ay kailangan ding malinaw at ang legal at technical structure ni Pi Network. Kasi kapag hindi po klaro kung sino ang may hawak ng control o kung paano po ito gumagana sa long term, mahirap po itong maipasa sa mga regulators. Yan, sunod na tanong. Ay pwede ba itong mangyari sa ilalim ng bagong political climate sa US? Yan. May mga nagsasabing mas nagiging crypto-friendly ang regulasyon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump. Sa kanyang mga pahayag, tila mas open siya sa ideya ng crypto at mas mababa ang pressure sa mga regulators. Dahil dito ay mas malawak ang posibilidad para sa mga bagong crypto ETF proposals. Ibig sabihin, kung magtutuloy-tuloy ang ganitong klase ng political environment, baka may pag-asa rin si Picoin sa mga susunod na taon. Pero syempre, speculation pa lang ito. Wala pong kasiguraduhan. Ngayon is pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Kung sakali mang ma-approve ang Picoin ETF, malaking bagay ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Una, maraming Pinoy ang members ng Pi Network community. Marami sa atin ang nagsimulang magmina gamit lang ang ating cellphone. Kaya kung tumaas ang value ni Picoin dahil po sa ETF, parang ginto ang hawak natin sa bulsa. Pangalawa, mapapalawak po ang pagtanggap sa crypto dito sa ating bansa. Kapag nakikita ng mga tao na si Picoin ay legit na at may ETF na, mas lalaki ang tiwala nila sa crypto industry. Mas maraming negosyo ang maaaring pumasok sa blockchain, mas lalawak ang adoption at mas dadami ang opportunities. Pangatlo, kung tayo po ay nakaposisyon na ng maaga, pwedeng malaking kita ang pumasok sa atin sa future or sa hinaharap. Pero syempre, hindi po ito garantisado. Dapat pa ring pag-aralan natin at bantayan natin ang mga developments. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, exciting po ang ideya na Picoin ETF. Pero hindi po ito madali. Kailangan munang patunayan ni Picoin na kaya niyang makipagsabayan kina Bitcoin, Ethereum at maging si XRP. Kailangan niya ng mas malinaw na transparency, liquidity at saka regulatory compliance. Pero isang bagay ang hindi natin pwedeng baliwalain. Yan po ang lakas ng kanyang community. Kung meron pong coin na kayang tumagal dahil sa suporta ng mga tao, si Picoin na yan. At gaya ng sinabi ng iba, sa crypto, minsan community is everything. Kaya kung ipagpapatuloy po ni Pi Network or ipagpapatuloy po ng Pi Network community ang kanilang suporta at maayos ang roadmap ng project, baka isang araw makita natin ang Pi ETF sa mga balita. At kapag nangyari yan, panalo ang mga Pinoy na naniwala at nagtiyaga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.